kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Kung ikaw ay napaka-aktibo sa iyong mga gawain at halos wala ng panahon sa pagpapahinga, naitanong mo ba sa iyong sarili kung saan ang gagaling ang iyong lakas? Naitanong mo ba kung anong nag-udyok sa iyo na gawin ito? Di kaya masarap damhin kung ang lakas at dahilan ng ating pagsasakripisyo ay nagmumula sa Panginoon. Ngayon po ay ating pakinggan ang banal na salita ng Diyos para sa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing. Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Naranasan na ba ninyong tumanggap ng bisita na dumating pawis na pawis at sobrang pagod dahil sa traffic at hindi pa nakakain ng tanghalian? Ano kaya kung ang bisitang ito ay siyang matalik mong kaibigan? Ano kaya ang kaagad-agad mong gawin? Kadalasan sa ganitong mga sitwasyon, pauupuin natin sa sala ang ating bisita. Tapos, tatawagin natin ang isa sa mga kasama natin sa bahay at sabihin, halika, ikaw munang mag-entertain sa ating bisita para makapaghanda ako ng tanghalian para sa kanya. At pupunta ka kaagad sa kusina habang ang kasama mo sa bahay ay nakikipag-usap sa iyong panauhin. Ito po ang eksenang nakita ko sa ating ebanghelyo. Pumunta si Jesus at ang mga kasama sa isang bayan at malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta at ng kapatid niyang si Maria. Sabi ng ebanghelyo, naghanda kaagad si Marta ng makakain habang si Maria naman ay naupo sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanya. Parehong mahal ni Maria at Marta si Jesus, ngunit magkaiba ang kanilang paraan sa pag-aasikaso sa kanya. Ang kay Marta po ay gawaing kawang-gawa, act of charity. Ang kay Maria naman ay ang mataimtim na pakikinig kay Jesus, the act of prayer. Sa umpisa, parang okay lang po kay Jesus ang takbo ng pangyayari dahil wala siyang sinabi tungkol sa magkaibang ginawa ng magkakapatid. Kaya lamang po, lumabas po si Marta sa kusina. Lumapit siya kay Jesus at dumaing, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababaya ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Mabigat po ang mga salitang binanggit ni Marta. At nais ko po nahihimayin natin kung ano ang ibig sabihin nito. Una, sabi ng ebanghelyo, dumaing si Marta sa Panginoon. Kung ikaw ay dumaing, ibig sabihin, may problema, may kahirapan at maghahanap ka ng paraan para makaiwas sa kahirapan. At kung gusto mong makaiwas sa kahirapan, ang hinahabol mo ay kung anong makakabuti para sa iyong sarili. Nagiging self-centered ka na, nagiging makasarili. Dito po ay nawala ang diwa ng kawang-gawa. Nawala na po ang spirit of charity. Ang pumalit ay kabutihan,
para sa sarili lamang. Pangalawa, nagawa po ni Marta ang maghusga at magbintang. Sabi niya, "Pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa." Sa mga sandaling ito, nababatid nating may lamat na ang ugnayan ng dalawang magkakapatid. Nawala na ang tiwala ni Marta sa kanyang sariling kapatid. Nabawasan na ang pagmamahal niya kay Maria. Dagdag pa rito, hinusgahan din ni Marta ang Panginoong Hesus. Sabi niya, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid?" Napagbintangan, hinusgahan ni Marta ang Panginoon. Sa kanyang isip, walang pakialam si Jesus sa kanyang sitwasyon doon sa kusina, na binabaliwala lamang siya. Nabawasan ang kanyang tiwala sa Panginoon. Pati ang ugnayan ni Marta sa Panginoong Jesus ay naapektuhan din. Turing niya sa sarili, mas nakakataas siya ngayon kaysa sa Panginoon. Kaya nagawa niyang utusan ng Panginoon. "Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Nag-iba na po ang diwa na naghari sa kalooban ni Marta. Mula sa diwa ng pagmamahal, ito po ay napalitan ng diwa ng pagkamakasarili at pagmamataas. Kaya nga nasabi ni Jesus sa kanya, "Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya." Na ang ibig sabihin ay, "Marta, Marta, abalang-abala ka sa paghahanda para sa akin at sa mga kasama ko, hanggang pinagharian ka tuloy ng sama ng loob laban sa iyong kapatid at sa akin. Tama na sanang binigyan mo ako ng tubig na maiinom. Okay na yun. Hindi naman kami humingi ng makakain eh. Kaya naman kami naparito dahil gusto ko kayong makausap. Pero nagpunta ka kaagad sa kusina at si Maria lang ang nakikinig sa akin. Kaya hindi ko paalisin si Maria sa paanan ko. Sa halip, iwanan mo ang anumang pinagkakaabalahan mo sa kusina at maupo ka rin sa paanan ko upang makinig sa akin." Oops! Sorry po, nasobrahan yata ang pag-emote ko sa dialogue ng Panginoon kay Marta. Wala na po yun sa Ebanghelyo. Sarili ko na pong interpretasyon iyon. Na-carried away lang po ako sa tema ng ating Ebanghelyo kasi talagang nakaka-relate ako sa nangyari kina Marta at Maria. Kasi alam ninyo mga kapatid, sa buhay naming mga relihiyoso, madre man o pari man, nararanasan namin lagi ang tensyon sa dalawang aspeto ng aming buhay. Ang aspeto ng buhay panalangin at ng buhay ng pagiging aktibo sa pagtupad ng aming mga ministry at mga assignments. At ang kadalasan, ang nangyayari ay sumusugod kami sa aming ministry at apostolate na hindi man lang kumukonsulta sa Panginoon kung anong partikular na mga bagay ang gusto niyang ipagawa sa amin. Para kaming si Marta na basta na lang sumusugod sa kusina. Kaya tuloy, nararanasan din namin maging makasarili sa aming ministry. Minsan, sinisisi ang ibang tao pag nabibigatan na. Minsan, may puot sa kapatid naming madre. Minsan, may pagtampo sa aming superior, pati sa Diyos may tampo din. Ang resulta, nauubos ang aming patience at energy sa ministry at sama ng loob na hindi na namin magawang magdasal dahil pagod na at dahil wala ng gana. Isang malaking paalala sa akin ang Ebanghelyo natin ngayong linggo, na mahalaga talaga na matibay ang ating ugnayan sa Panginoon at ipapakita natin ito sa ating pag-ukol ng panahon para manalangin at makinig sa Kanya. Sa buhay po namin, kahit meron na kaming time for prayer at misa araw-araw, meron pa po rin po kaming monthly recollection o kaya'y 1 week o 1 month retreat. Bago magpasko, meron kaming Advent retreat. Meron kaming Lenten retreat bago magpasko ng pagkabuhay. Kailangan kasing pagtibayin namin ang aming ugnayan sa Panginoon para mamuhay kami sa diwa ng Kanyang pagmamahal. Dahil pag hindi namin mararanasan ang ganda at sarap ng tunay na paglilingkod sa Diyos at sa kapwa.
Sana kayo man, kahit hindi kayo madre o brother o pare, ay mag-ukol din ng panahon para sa inyong personal na panalangin at pakikinig sa mga salita ng Diyos, sapagkat ang ating tunay na lakas at siglang maglingkod sa ating pamilya at iba pang mga obligasyon sa buhay ay nagmumula lamang sa diwa ng ating pagmamahal at pakikinig sa Diyos. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Mahabaging Ama, lubos po kami nagpapasalamat na sa kabila ng aming pagkukulang ay patuloy mo kaming minamahal at itinuturing mong iyong mga anak. Tulungan mo po kami na sa aming pang-araw-araw na gawain ay naayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang mga banal na salita ng Diyos. Ako po ay si Sister Ping, FMIJ, at kasalukuyang naka-assign sa aming Juniorate House sa number 28 Canlaon Street, Quezon City. Ako po ay muling nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos. Bagkus, isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.